Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Mag-update lang po ulit ako sa inyo ng aking mga strawberry. Dahil nga po ngayon, season ng mga strawberry, i-update ko po sa inyo kung ano na yung nangyari dito sa aking mga strawberry. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na po yung update ko dito sa aking mga strawberry. Kung natatandaan niyo po, ito po yung una kong tinanim na mga strawberry at nung nakaraang video ko makikita nyo, napakaliliit po ng mga dahon nila. Parang ganito lang yung mga dahon. Pero tingnan nyo po ngayon, ang gaganda at ang lulusog. Ayan o. Tapos, kung napapansin nyo, yan o, napakarami pong runner na ibinigay sila. Kaya po hindi ko sila pinorse na magbunga ngayon dahil gusto ko na mapuno po muna yung lahat ng tataniman ko na to ng mga strawberry. Kaya gusto ko maraming runner para marami po akong maitanim. Ito po kasi, nung last year pa po, yung mga mother plant na to, tsaka itong mga nasa paso na yan. Ito talaga, tinira ko na nakatanim dito sa paso, na hindi ko talaga itinanim dito sa PVC pipe. Kaya po, tiningnan ko po kung ano yung mangyayari. Kasi dito, medyo malalim yung paso na to, at yung ugat nila, mas malaraming lupa ang meron sila dito. Ikumpara po dito sa PVC pipe. Tingnan nyo yung pagkakaiba niya, no? Konti lang yung lupa nito. Dahil tiningnan ko nga po kung gaganda dito kahit konti lang yung lupa tapos magkakatabi ang mga strawberry. Sa ngayon po nakikita ko okay naman at malulusog, magaganda yung mga dahon kung pagmamasdan nyo lalo sa personal. Ang lulusog po ng mga dahon ng aking mga strawberry ngayon. Kaya po, kahit maliit lang yung tataniman ng mga strawberry, mas okay din. Kahit dito sa malalim at maraming lupa at dito sa PVC pipe na konti lang yung lupa. Yan po. Wala naman silang pagkakaiba. Basta sabi ko nga noon sa mga nakaraang video ko tungkol dito sa strawberry, kailangan lang talaga fertilizer talaga dito sa mga puno ng strawberry kasi nga po matatakaw po sila sa fertilizer. Kung hindi nyo sila i-fertilizer, maliliit lang po yung kanilang mga dahon gaya nito. Ito gaya nito, hindi ko to nilagyan ng fertilizer. Isang puno lang siya sa isang paso na to. Tapos nagkaroon siya ng mga damo-damo na umaagaw din sa kanila ng mga nutrients dito na nakukuha ng strawberry. Kaya kailangan lagi po nating tatanggalan ng mga damo dito sa paligid ng mga strawberry. Ito nga po, ang pagkakamali ko lang po dito na nagawa ko sa pagtatanim ko dito sa PVC pipe ay yung tabi-tabi sila. Kung mapapansin nyo noon, tingnan nyo, yung bawat puno na yan, tabi-tabi sila. Yan. Dapat po pala, hindi sila tabi-tabi gaya nito. Yung runner nila, ito. Yung runner ng bawat isang mother plant, dito na lang ibababa din sa PVC pipe at hindi sila magkakatabi. Ito kasi talagang tabi-tabi, ito hindi. Tingnan nyo. Dito galing sa mother plant na to, itong runner na to. Tingnan nyo, ayan no. Runner na yan. Pero hindi ko pa to pinuputol. Dahil gusto ko lumaki ng ganito muna at maging stable yung ugat nila bago ko sila iwalay sa dito sa mother plant nila. Para lang din po yung bata na kapag maliit pa, alaga at kalinga pagpapakain mula doon sa magulang. Ganito din po yung mga strawberry. Kaya hindi dapat na ikat muna yung runner mula doon sa mother plant. Tapos itong runner na to, yan, nag-runner
Ayan no, ito naman siya. Tapos ito, nag-runner uli. Ito naman. Ayan. Ito naman. Tapos, nag-runner uli siya. Ayan. Ito. Ito naman. Nag-runner. Tapos, nag-runner po uli siya. Ito naman. Ngayon, ito pong mga runner na to, ngayon makikita natin may mga sarili na silang runner ngayon. Kaya ngayon, ipakikita ko po sa inyo yung pagpuputol ko nitong mga runner mula doon sa mother plant. Tapos, meron akong in-experiment dito na isang paso. Yan. Itong isang paso na to, napaka ganda rin ng naging resulta. Noon kasi 'di ba sinasabi ko sa inyo, kapag may bulaklak at may runner, nagsabay sila, mamimili kayo kung bulaklak ba o runner yung pipiliin nyo. Papatayin nyo yung isa doon. Kung bulaklak yung pipiliin nyo, papatayin nyo yung runner. Kung yung runner yung pipiliin nyo, papatayin nyo yung bulaklak. Para hindi sila magkaagaw sa nutrients na nakukuha nila doon sa mother plant nila. Ayan, eto na. Pakikita ko na sa inyo. Etong isang paso na to, in-experiment ko po to. Ayan. Mula dito, sa mother plant na yan, nag-runner siya, ibinaba ko dito. Yan, tapos, hindi ko siya pinutol. Ibinaba ko lang siya. Iyon ang lagi kong sinasabi sa mga binibigyan ko ng mga strawberry. Huwag nyong ibabaon yung pinaka-runner niya, ibaba nyo lang sa lupa. At, tingnan nyo, pagkababa ko niyan sa lupa, kusa na po siyang bumaon doon. O, ayan o. Kusa na po siyang bumaon dito sa lupa. Ganyan po yan. Ayan o. Yung mga ugat niya, kagaya nito, maghahanap tayo. Ayan. Kagaya nito. Runner to. Ayan. Tapos, ibinaba ko siya dito sa lupa. Yung pinakaugat niya, mismo, ayun, yung ugat niya na yan, ito, pag binaba kong ganyan, kusa siya na kakapit na doon sa lupa. Yan. Tapos ayan o, may runner na, itong runner na maliit na yan. Kaya, kailangan po na laging i-fertilizer yung mga strawberry. Ang paglalagay po ng fertilizer sa kanila ay parang hindi nyo makakalimutan yan. Gawin nyo na parang sa sweldo lang yan. Kailangan, pag-fertilizer ng mga strawberry ay tuwing 15 at saka 30 ng buwan. Kaya hindi nyo makakalimutan dahil iyon po yung date din ng sweldo ng mga asawa natin. Kaya iisipin nyo kapag nagsweldo yung asawa natin, mag-fertilizer na rin kayo ng mga strawberry nyo. Ayan, eto, yung isang puno rin na to, 2 puno yun nandito sa paso na to. Ayan, kamukha nito, nag-runner din siya. Ito yung runner. Ayan. Ito nga po pala, runner nito, iyon. Tapos ayan, nag-runner uli siya. Tapos, itong isang puno na to, ito yung runner. Yan. Binaba ko lang din po yan dyan. Ayan, nakababa lang siya. Tingnan nyo, oh. Itong pinaka-puno na yan, binaba ko lang kung sana siyang dumikit doon sa lupa. Tapos, nag-runner uli. Ito, oh. Tingnan nyo, hindi ko alam. Maliit pa. Yan, oh. Nakalakapit na yung ugat niya sa lupa. Binaba ko lang dito yan, oh. Ganyan lang. Tapos, eto pa yung pangalawa po na runner. Yan, ito nga po yung in-experiment ko. Sabi ko nga sa inyo kanina, bago magkaroon ng bulaklak, may lumalabas dito na isang dahon sa isang tangkay. Nakita niyo yan? Yan, oh. Isang dahon, isang tangkay. Kumpara mo po dito sa isang tangkay, 3 dahon. Yan yung palatandaan po na magkakaroon na ng bulaklak yung mga strawberry kapag nilabasan na nga ng isang dahon. Kagaya nito, tingnan nyo, excited ako ipakita sa inyo to kasi alam ko malaki yung bunga nito. Ayan o, nakita nyo ba yan? Ayan o, kaya lang ang shape niya, ganyan. Yan o. At ayan pa yung bunga.
Ayan no, nakita nyo. Kaya excited akong ipakita sa inyo. Ito po ay mula nung inayos ko, ito, nilagyan ko na siya ng fertilizer ng 15-13 ng buwan. Kasi nga po, meron siyang bulaklak, meron siyang runner para mabigyan ng mother plant yung bulaklak na maging fruit o maging prutas o magtuloy yung bunga nitong strawberry at masustentuhan din niya ng nutrients itong kanyang runner. Ito pa po yung isa dito. Sabi ko nga kanina, may runner at eto, may bunga din. Ayan o. Yan. Marami din tong bunga at eto yung nag-iisang dahon din sa isang tangkay. Ayan o. Nakita nyo ba? Malalaki ngayon yung bunga. Ito yata parang 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung bunga dito sa isang puno. Ayan o, gaganda ng shape nila ngayon. Ayan. Kaya lang yung iba talaga siguro yung shape nila parang lumalapad. Kagaya nito. Ayan. So ito ay 7 yung bunga. Ito ay 4, 5, 6. 7 din. Ayan, tingnan nyo naman. 7 bunga sa bawat isang puno. Tapos, may runner. Tapos, yung runner niya, may runner ulit. Tapos, magra-runner na naman. Kaya, ibababa na natin dito sa lupa. Para, yung ugat niya, dumikit na dun sa lupa. Kaya, ayan po, napatunayan ko na rin po sa sarili ko na hindi na ako kailangan pa na mamili kung yung bulaklak ba para maging bunga o yung runner ang papatayin ko. Kaya eto, kailangan lang po isang tip sa pag-aalaga pa uli ng strawberry. Kasi dati, ang paniniwala ko nga, kapag nagbulaklak, papatayin mo yung runner o kaya kung gusto mo yung runner, papatayin mo yung bulaklak. Ngayon, napatunayan ko sa sarili ko na pwede po pala na pagsabayin yung bulaklak at yung runner. Tingnan nyo ang gaganda rin ng mga dahon nila. Kaya napatunayan ko na pwedeng-pwede. Tapos ang runner, magaganda rin naman ang runner. Ayan, stable na to, na nakakapit talaga sa lupa. Kaya mother plant na siya nito. Yan. Tapos ito, puputulin uli natin dito. Ayan. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Tapos may runner na uli ito na nakakapit na sa lupa. Ayan, kagaya nito, mga stable na sila at malalaki na, puputulin ko na yung mga tangkay ng runner niya. Ayan. Para magsarili na sila ng naputol ko yung runner na papalaki pa lang sayang, di bale. Ayan, iwawalay na natin sila sa kanilang mother plant. Ayan, kagaya nito, eto runner lang din niya yan. Ayan, cut. Ayan, tapos ayan ayan, may mga runner na sila dyan. Ayan. Tapos ito, runner na rin ito yan. Ang dami. Tapos, gawin natin na libangan. Lagi kong sinasabi po, gawin nating libangan yung pagtatanggal din ng lumang mga dahon sa mga strawberry. Kagaya nito. Ayan, madali lang naman tanggalin yung mga dahon ng mga strawberry na luma. Yan, kasi minsan, yung mga lumang dahon na yan, nagkakaroon sila ng mga fungus dyan kapag hindi natin sila tinanggal at saka nakakapangit din naman kasing tingnan kapag may mga tuyong dahon o lumang dahon na yung mga strawberry. Sa mga hindi po nakakapanood ng mga nakaraang video ko tungkol dito sa strawberry, sabi ko nga kanina, ang pag-fertilizer po nito ay every 15-30 ng buwan.
Tapos, ang pagdidilig ko po dito, kung naka full sun po yung inyong mga strawberry na kagaya nito na variety, ay araw-araw po yung dilig. Ayan. Ako nagdidilig ako, ganyan lang, dito sa baba lang. Ayan, ganun lang po. Sa baba. Ayan. Araw-araw po to dinidiligan kasi nga po, full sun po sila dito. Kasi, ang nangyayari po dyan, kapag natuyuan sila ng tubig, talagang tuyo na yung lupa nila, nakagaya niyan, natuyo na, talagang nakalanta sila, lantang-lanta po talaga. Tapos, kapag nadiligan nyo, mga isang oras lang, tumatayo na uli. Kaya lang, wag naman po na laging ganun, kasi nade-dehydrate yan, nawawalan sila ng tubig. May posibilidad po yan na mamatay kagaya ng isa dito. Namatay yung isa dito, kaya nakikita nyo maluwag dito. Nang minsan na lagi kaming naaalis at hindi ko araw-araw nadidiligan, ganun ang nangyari. Ito, malalakas yung banda dito na mga strawberry na yan. Pero yung nag-iisa dito, yun, namatay. Hindi ko na nahabol yung buhay ng strawberry na yun. At bago nga po pala ako magtapos, ito pong video na to ay ginawa ko para doon sa mga nabigyan ko ng mga strawberry na sila Mama Donna TV, ayan, si Mama Donna, si Sis Weng ng Weng BT Halamanay, si Ate Jo ng Josephine Bauyon, si Kuya Migs ng Plant Tatay Bari, si Mama E ng A Day with Mama E, at saka si Sis Rolly Seals ng Rolly Seals Vlog. Yan, pwede nyo pong puntahan yung kanilang mga channel, mga plantita din po yan. Kaya po, subscribe na po kayo sa kanila at magaganda din po yung mga content nila, yung mga videos nila. At magpapasalamat po ako muli sa mga walang sawang nanonood sa aking mga video, sa mga subscribers, sa mga hindi nakasubscribe pero full support na nanonood po ng aking mga video, sa mga kaibigan ko sa YT na full support din. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe everyone. God bless.